Noong 2009, may isang 8 years old na bata ang nagpaalam na makikipaglaro lamang sa kanilang kapitbahay pero hindi na ito makakauwi. Lilipas ang 10 araw at ang kanyang walang buhay na katawan ay matatagpuan sa loob ng isang suitcase sa gilid ng isang kanal. Welcome sa Untold Files, kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng topic, ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Siya si Sandra Renee Cantu. Ang kanyang ama ay si Daniel, habang ang kanyang mama naman ay si Maria Chavez. Born March 8, 2001, at bata pa lamang ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Si Daniel ay tumira sa Mexico, habang si Maria ay nanirahan sa isang trailer park sa lugar ng California. Si Sandra ay namuhay kasama ang kanyang ina. Mayroon siyang 3 half-siblings at kasama din nila sa trailer park ang kanilang lolo at lola. Silang mag-anak ay nanirahan sa Orchard Estates Mobile Home Park sa lugar ng Tracy, California. Ang lugar kung saan nakatira si Sandra ay binubuo lamang ng halos 100 na pamilya, kaya masasabi na magkakakilala halos lahat ng mga tao dito. At bilang palakaibigan si Sandra ay madali niyang nakakasundo ang mga tao sa kanilang paligid. Noong taon na yon, 2009, si Sandra ay nasa grade 2 at nag-aaral sa Melville Jacobson Elementary School. Paborito niya si Hannah Montana at mahilig din itong mag-drawing at magkulay. Si Sandra ay palakwento kaya mabilis nito na nakukuha ang kalooban ng kahit sinong makakasalamuha niya. Ang kanyang pagiging inosente ay natural at lagi siyang handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Matalino at mabilis makaintindi si Sandra, kaya masaya si Maria sa tuwing nagpapakita ng interes ang kanyang anak na tulungan siya sa kusina. Ilan lamang ito sa mga magagandang katangian ni Sandra. March 27, 2009, halos alas 4 noon ng hapon ay sinundo si Sandra sa school ng kanyang lolo. At tulad ng kanyang nakasanayan pag uwi sa kanilang bahay, ay magpapalit ito ng damit, magpapaalam sa kanyang ina, at pupunta siya sa kanilang kapitbahay kung saan nandoon ang kanyang kaibigan at kalaro. Pero iba ang nangyari ng araw na iyon dahil maghahapunan na ay walang Sandra na umuwi. Kaya ang kanyang ina na si Maria ay nagsimula ng magbahay-bahay at kumatok sa kanilang mga kakilala kung nakita ba nila si Sandra. Nang wala siyang makuhang impormasyon ay agad siyang umuwi sa kanilang bahay at tumawag naman sa kanilang mga kaibigan at kaklase ni Sandra sa telepono upang alamin kung baka nandun ang kanyang anak. Mag-aalas 8 na ng gabi ay sobra-sobra na ang pag-aalala ni Maria dahil hindi pa ginabi si Sandra sa labas ng kanilang bahay. Alam ni Sandra na bago maghapunan ay dapat nasa bahay na ito, kaya hindi mapakali si Maria bakit wala pa din ang kanyang munting anghel. 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis tungkol sa isang nawawalang bata at agad tumugon ang mga otoridad sa tawag na iyon. Nagtungo ang mga pulis sa lugar ng Orchard Estates at agad na nagbahay-bahay upang mag-imbestiga. Maraming volunteers ang tumulong, halos 250 na katao ang nagpresenta na maghanap. Gumamit din ng mga pulis ng search dogs at mga helicopters. Mga divers ay pilit din na naghanap sa mga karatig tubig. Mga posters ay pinakalat agad-agad at tumulong ang media na maisiwalat ang pangyayari kasama ang reward na $22,000 sa mga kapagturo kung nasaan si Sandra. At sa pagsisiyasat ng mga pulis ay napansin nila ang isang CCTV at na-check nila ito ay na-record na noong hapon na iyon makikita ang masayahing bata na si Sandra na patalon-talon na tumatawid sa kalsada. Ilang hakbang na lamang ang layo nito sa kanilang bahay ngunit hindi ito uuwi. Sa halip ay mapapansin na parang may tumawag sa atensyon ng bata at imbis na sa bahay dumiretso ay sa ibang direksyon nagtungo ito. Hanggang hindi na nakita pang muli ang bata sa CCTV. 8 minuto naman ang lilipas at kasunod ng pagkawala ni Sandra sa kamera ay makikita ng mga pulis ang isang SUV ng kanilang kapitbahay na dadaan sa kalsada at makahagip ng kamera. Kahit hawak nila ang CCTV footage sa mga oras kung kailan nakita si Sandra, ay walang direktang sagot na magtuturo kung saan nga ba nagpunta ang bata.
Ang FBI ay tumulong na din at kahit meron silang mga persons of interest, ay hindi tumutugma ang mga ito sa mga circumstantial evidences na meron ng mga pulis. Unang chinek ng mga pulis at ng FBI ay ang tatay ni Sandra na si Daniel Cantu dahil hindi nila ito kasama sa bahay at may issue tungkol sa hindi nito pagbibigay ng child support. Pero dahil wala ito sa lugar nang mawala si Sandra, ay mabilis siyang inalis sa kanilang listahan ng mga suspect. Dalawa pang person of interest ay kanilang pinakawalan. Isang ice cream truck driver ang pinagdudahan ng mga pulis pero may matibay itong rason na wala siya sa lugar kung kailan nawala si Sandra. At isa pang kahinahinalang lalaki na dati nang may kaso ng pagiging child offender dahil binalak nito na halikan si Sandra noong siya ay 6 years old pa lang. Pero lahat ito ay walang kaugnayan sa kaso kaya balik sa simula ang mga pulis sa pag-iimbestiga. Samantala, dahil sa pangyayari, madaming natanggap na messages si Maria sa kanyang cellphone na nag-offer ng mga tulong. Ang iba naman ay dasal at simpatya. Pero may isang message na sobrang kakaiba. At ito ay mula sa Sunday school teacher mismo ni Sandra na si Melissa Huckabee. Tell the police that I had something stolen today around 4 p.m. I don't know if that makes a difference or not. Ang message na to mula kay Melissa Huckabee ay pinaalam ni Maria sa mga pulis at napag-alaman nila na nag-report din si Melissa na siya ay ninakawan sa kanyang garahe at ang ninakaw ay ang kanyang Eddie Bauer na suitcase. Ito ay nawala nung araw mismo na hindi na nakauwi sa bahay si Sandra. Matapos nito ay sinantabi lamang ng mga pulis ang mga impormasyon tungkol sa babaeng ito. Sa mga oras na iyon, dahil mahigit isang araw nang nawawala si Sandra, ay naglunsad ang pamilya nila Maria ng isang vigil prayer upang ipagdasal ang kaligtasan ng kanyang anak. At habang tahimik ang mga tao at nagdarasal, ay biglang umeksena na hysterical, pasigaw-sigaw at umiiyak na nag-report si Melissa sa mga pulis dahil sa harapan daw ng kanyang bahay sa bandang damuhan ay nakakita siya ng isang sulat at ang sulat na ito ay impormasyon tungkol sa batang si Sandra. Cantu locked in stolen suitcase thrown in water on Bachete Road and Whitehall Road from witness. Ito ang nakasulat sa note na binigay ni Melissa sa mga otoridad na napulot daw niya sa harapan ng kanyang bahay. Nang mabasa ito ng mga otoridad ay agad nilang napansin ang mga maling spelling ng mga salita na para sa mga pulis ay posibleng sinadya upang lituhin ang investigasyon na ang witness na nagsulat ay hindi marunong ng tamang spelling o posibleng hindi ito nakapag-aral. Ang intentional na wrong spelling ng mga salitang stolen at on ay hindi kapanipaniwala para sa mga pulis. Kaya binalikan ng mga otoridad ang message na sinend ni Melissa kay Maria at ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng kanyang suitcase. Pinuntahan din naman agad ng mga pulis ang address na nakasulat sa note na binigay ni Melissa at ito ay isang agriculture irrigation at dahil mataas ang tubig sa kanal ay wala din nasiyasat ang mga pulis noong oras na mga iyon. Tinanong naman ng mga pulis si Melissa kung nasaan ito nang mawala si Sandra at sinabi nito na nandun siya sa kanilang Sunday school classroom at nag-aayos ng dekorasyon at dahil hindi siya suspect ay hindi siya naimbestigahan. Ilang araw na ay wala pa din update kung nasaan na ba ang batang si Sandra at unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Maria. Pero matapos ang 10 araw ng pagkawala ng batang si Sandra ay magkakaroon na ng sagot sa mga tanong ni Maria kung ano ang totoong nangyari sa kanyang munting anghel. Dahil nakakatanggap ng report ang mga pulis mula sa agriculture irrigation na may nakita silang suitcase na palutang-lutang sa gilid ng kanal. Mabilis na niretrieve ng kapulisan ang suitcase na ito na may puting tali at ang tali na ito ay ginamit na pamlock sa mga zipper ng suitcase. Dinala ito sa laboratory upang suriin. Hindi pa man nabubuksan ang suitcase ay maaamoy na ang nabubulok na laman mula sa bag na ito at na-examinin ay labi na isang bata ang kanilang nadiskubre sa loob ng bag. At si Sandra, ang bangkay na kanilang na-recover base na rin sa kanyang dental records. Sino ang makakagawa nito sa isang inosyenteng bata? At bakit magagawa ito sa isang paslit? April 6, 2009 ay natapos na ang paghahanap sa nawawalang bata na si Sandra dahil natagpuan na ang kanyang walang buhay na katawan na isiniksik at pinagkasya sa isang suitcase. Ayon sa autopsy, si Sandra ay sinuffocate hanggang sa mawalan ng hininga. Meron ding mataas na percent ng gamot na Xanax sa body system ng bata na senyales na siya ay nadroga bago nasawi.
May bakas din na mga sugat sa kanyang private areas. Palatandaan na ang kanyang katawan ay inabuso. Hindi na natin tatalakayin ang detalyadong nangyari kay Sandra dahil ito ay maselan at karumal-dumal alang-alang na din sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa pagkakadiskubre ng labi ng batang si Sandra ay nagluksa ang marami dahil ang batang hinahanap nila ay kumpirmadong naging biktima ng karahasan. Marami ang nagbigay ng bulaklak, stuffed toys, panalangin at simpatya in honor sa buhay ng isang musmos na maagang lumisan. Pero ang pinakalabis na nagdadalamhati ay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mama na si Maria, ang kanyang papa na si Daniel at lahat ng kanilang mga kamag-anak. Si Sandra Renee Cantu ay kumpirmadong namayapa na at siya ay 8 years old lamang. Samantala, hindi na kayang isantabi pa ng mga pulis ang mga circumstantial evidences na kanilang nalalaman tungkol kay Melissa Huckabee, kaya nagsimula na silang isentro ang kanilang pag-iimbestiga sa Sunday school teacher na ito. Umapaw ang nakakakilabot na mga ebidensya na magpapatunay na may kinalaman ang nasabing teacher sa malagim na sinapit ni Sandra. Pero bakit? Bakit gugustuhin ng isang alagad ng simbahan na pumaslang ng isang inosente? Sa kotse at bahay ni Melissa, inatagpuan ng mga pulis ang isang notebook at ilang piraso ng mga papel na sadyang pinunit na may kapareho ng pahina kung saan nagmatch ang sulat na sinabi mismo ni Melissa na kanyang natagpuan sa tapat ng kanyang bahay. Ito yung sulat na sinabi ni Melissa na galing di umano sa isang witness. Ang ilang papel naman na nakuha ng mga pulis ay may mga nakasulat ngunit binura. Nang siyasatin ay lumabas ang mga salitang Bachetti at White, dalawang salita na nakasulat din sa note ng witness di umano. Ang suitcase kung saan natagpuan ang katawan ng biktima ay ang misteryosong suitcase na ninakaw umano mula kay Melissa. Ito ay nung araw na nawala si Sandra. Si Melissa ay ang may-ari ng suitcase kung saan nakuha ang labi ni Sandra. Nang lumabas ang balita na sa irigasyon natagpuan si Sandra, ay may humarap na testigo sa mga pulis. Sila ay ang mag-asawa na naging witness sa krimen na ito. Isang retired US Marine kasama ang kanyang asawa ay nag-report na nakita nila si Melissa at ang kanyang SUV na nakaparada sa irigasyon. Sinabi ng US Marine na hininto nila ang kanilang sasakyan upang tignan kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabi ni Melissa na naihi lamang siya kaya niya pinarada ang kanyang SUV. Isang mabigat na senyales na nandoon si Melissa sa lugar kung nasa ng bangkay ng bata. Natandaan niyo din ba ang SUV na nakita ng mga pulis sa CCTV footage? 8 minutes matapos mawala sa screen si Sandra ay lulutang ang isang SUV papalabas sa lugar ng trailer park at nang sundan ng mga pulis ang ilan pang mga CCTV camera kung saan nagpunta ang SUV na ito ay kinalabutan ang mga investigador dahil nagtungo ang SUV sa simbahan. Dito sa simbahan na ito, sa Sunday School room kung saan nagtuturo ng Sunday School si Melissa, ay nakakita ang mga pulis ng rolling pin na may bahid ng hinihinalang dugo at ang lubid ng blinds ay putol. Ang suitcase kung saan nakita si Sandra ay nakalock gamit ang tali na puti at ang tali na ito ay match sa tali ng blinds sa schoolroom ng simbahan. Lumabas din sa DNA test na ang rolling pin ay positibo sa dugo ni Sandra. Wala nang duda. Sa mga pulis, si Melissa Huckabee ang kanilang tamang suspect. Ang SUV na nakita sa CCTV footage ay SUV ni Melissa. Siya ang misteryosong tao na pumukaw sa atensyon ni Sandra, kaya imbis na sa bahay nila umuwi ang bata ay sa ibang direksyon ito naglakad. Mga sandali ng paslit na masayang tumatalon-talon, ayun na pala ang kanyang huling mga oras sa mundo. Si Melissa Huckabee ay kapitbahay lamang ni Sandra, 28 years old, isang single mother, may isang anak na babae na kaibigan at kalaro din ni Sandra. Siya ay teacher ng Sunday School sa community na nagtuturo din ng Bible study at ang kanyang lolo ay isang pastor. Si Melissa ay dumadanas di umano ng mental health problems, borderline personality disorder, bipolar disorder at schizophrenia at nagagamot ng mga panahon na iyon at isa sa kanyang mga gamot ay Xanax, ang eksaktong gamot na nakita sa katawan ni Sandra. Sa likod ng tahimik at mabait na mukha ng Sunday School teacher ay isang maitim na pagkatao pala ang kanyang tinatago.
3 buwan bago ang krimen na ito, January 2009, ay nasangkot si Melissa sa pagkuha sa isang bata at dinala niya ito sa isang park. Kung bakit niya ito nagawa ay hindi din na ipaliwanag ng malalim ayon sa balita. Ngunit ang kaibahan ng krimen na ito ay binalik niya ang bata. Nang nakauwi na ang paslit, ay napansin ng magulang na mistulang na droga ang kanyang anak dahil sa utal-utal nito na pagsasalita at hindi maayos na paglalakad. Bukod pa doon ay panay lang ang pag-iyak ng bata. Dinala ng nanay na ito ang kanyang anak sa doktor at lumabas sa laboratory na positibo sa gamot na Xanax ang 7 years old niyang anak. Kaparehong uri ng gamot na alam na natin na iniinom ni Melissa. March 2, 2009 naman, 25 days bago mawala si Sandra, ay dinroga din ni Melissa ang kanyang kadate na si Daniel Ploman. Sa kanilang date ay inalok siya ni Melissa ng alak na may kakaibang lasa at nang inumin daw niya ito ay nag-iba ang kanyang pakiramdam at maging ang kanyang memory noon ay naging foggy o malabnaw na halos wala na itong maalala. Sumailalim naman sa ilang oras na interogasyon si Melissa kasama ang mga pulis. At itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen ng pagkapaslang kay Sandra. Pero nang ilantad na ng mga pulis ang resulta ng mga ebidensya na hawak nila, ay wala na itong nagawa at sa puntong iyon, binago ni Melissa ang kanyang pahayag at habang humahagulgol at umiiyak, sinabi niya na nakita niya si Sandra sa kalsada habang papauwi at tinawag na ito. Aksidente daw ang nangyari at hindi niya sinaktan ang bata. Naglalaro daw sila noon at sinabi ni Melissa na magtago si Sandra sa loob ng suitcase at tapos lalabas daw ito upang gulatin ng iba pang bata. Ngunit nakalimutan na daw niya na nasa loob ng bag si Sandra. Kaya nang buksan niya ito matapos ang ilang oras ay nagulat din daw siya na wala ng buhay ang bata sa loob ng bag. Natakot daw si Melissa at nataranta. Pagkakita daw niya kay Sandra ay nilagyan pa daw niya ito ng bimpo dahil gusto niya daw i-revive ang bata. At sa kanyang pagkataranta at takot, dahil wala nang buhay si Sandra, kaya hindi na niya inalis ang katawan ng bata sa loob ng suitcase at itinapon na lamang niya ito sa kanal ng irigasyon. Pinipilit ni Melissa na ito ay aksidente at hindi niya sinadya ang mga nangyari. Umiiyak na pahayag nito sa mga pulis. Hindi naman pinaniwalaan ng mga pulis ang kwento ni Melissa dahil sa kanyang computer nakita ng mga pulis ang isang search tungkol sa isang kaso ng batang pinaslang, nilagay sa suitcase at itinapon sa ilog. Lahat ng ito ay ginamit na ebidensya sa korte at malinaw na pinagplanuhan ni Melissa Huckabee ang pagpaslang sa batang si Sandra at hindi ito aksidente lamang. Ayon sa mga pulis, ito ang posibleng nangyari noong gabing iyon. Tinawag ni Melissa si Sandra habang papauwi ito at dinala sa simbahan. Doon na marahil binigyan ni Melissa si Sandra ng inumin na may halong gamot na Xanax at nang mahilo na ang bata ay dito na sinakatuparan ni Melissa ang kanyang maitim na hangarin gamit ang rolling pin na nabahira ng dugo ng biktima. Nang wala ng buhay ang bata ay nilagay niya ito sa isang luggage bag at ginamit na pantali ang cord mula sa blinds ng bintana at tinapon sa kanal. Napakasakit isipin na ito ang sinapit ng batang si Sandra mula sa kanyang teacher na kanyang pinagkatiwalaan. April 10, 2009, formal nang kinasuhan si Melissa sa krimen na ito. At nag-plead siya ng guilty para sa first-degree murder at kidnapping upang maiwasan ang death penalty. Si Melissa Huckabee ay nahatulan ng life imprisonment without possibility of parole at siya ay tatanda na sa loob ng kulungan hanggang siya ay bawian ng kanyang natural life. Seryosong talakayan ng usapin tungkol sa mental health at makakatulong ang support at pagmamahal ng pamilya upang malabanan ito. I still cannot understand why I did what I did. This is a question I will struggle with for the rest of my life. At bagamat nakakulong man si Melissa, pero napakahirap pa din maunawaan paano ang isang apo ng isang pastor at isang ina na may sariling anak at isang Sunday school teacher na nag-aaruga ng mga bata ay makakagawa ng isang planadong karumal-dumal na krimen sa isang inosente na tulad ni Sandra. Hindi po madali talakayan ang storyang ito, ngunit aming binabahagi sa inyong lahat upang mabigyan diin ang kahalagahan na maproteksyonan ang mga bata sa lahat ng oras. Iba yung pag-iingat po sa ating kapaligiran lalong-lalo na po para sa mga batang mga walang kalaban-laban. Maaalala si Sandra ng kanyang mga mahal sa buhay, kaklase at kaibigan bilang masiyahin, palabiro,
na kwentong bata, mananatili ang memories ni Sandra sa pagiging matulungin sa kaibigan at sa kanyang ina sa kusina. Mahilig magkulay at paborito nito si Hannah Montana. Sa mga alaalang ito, labis na nangungulila ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang ina na si Maria. Isang playground ang pinagawa upang maalala na may isang bata na punong-puno ng sigla at pagmamahal. Kinawag itong Sandra Cantu Playground Dedicated. At dito na po nagtatapos ang ating storya. Ano ang tingin nyo sa kasong ito? Sapat ba ang life imprisonment para kay Melissa Huckabee? Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Muli po, kami ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa panonood at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!